unti-unti nang dumadagsa sa mga pantala ng mga kababayan natin uuwi sa kanilang probinsya para sa Semana Santa. Kaya ang Philippine Coast Guard todo higpit na sa seguridad. Nakatutok si Ian Cruz. Nag-inspeksyon kanina ang Philippine Coast Guard sa Pier 15 sa South Harbor kung saan sumasakay ang mga pasahero ng super ferry. Sinilip kung gumagana ang mga CCTV camera sa terminal. Sinigurong lahat ng bagahe dumaraan sa x-ray machines. Ang isang bagahe nga ng karpinterong si Romero Cantojos naharang. I-turn over nila muna for safekeeping. Pero binabalik din naman pagdating doon sa pupuntahan nila. Due process naman yan, para sa kasiguridad naman yan, okay lang yung ganun para sa atin naman lahat yan. May explosive detector din sa terminal. Ang sample trap ipinupunas sa mga bagahe saka ipapadaan sa explosive detector para alamin kung may traces ng anumang pampasabog ang bagahe. Kapag positibo, ang K9 unit na ang hahanap ng pampasabog. Kasama dito ang mga aspin o asong Pinoy na sinasanay ng Coast Guard. This is the start of the self-reliance program of the Coast Guard as far as the use of aspins. Kasi mas malaki ang maititipid ng gobyerno natin kung may pakita natin na may kakayahan itong ating sariling atin. Inoobliga rin ang lahat ng mga pasahero ng super ferry na magpakuha ng litrato bago sumakay sa barko. It has a very good deterrent effect, no? Ang taong may mas mambalak o merong tinatakbuhan, ayaw na magpa-picture. In-inspection din ang Pier 2 sa North Harbor, ang terminal ng Negros Navigation. Maigpit din ang pag-inspeksyon sa mga bagahe. Mula lamang nitong April 1, samot-saring matutulis at matatalim na bagay ang nakumpiska. Meron ding nakuhang mga flammable item. Ang dancing porters ng Negros Navigation, todo hapaw pa rin tuwing may paparating at aalis na barko. May entertainment din na nakahanda sa waiting area ng terminal. Natutuwa din ng Coast Guard na aprobado na ng DOTC ang implementing rules and regulations ng Coast Guard Law. Mas magkakangipin na raw ang Coast Guard dahil mapupunta na sa kanila ang Maritime Safety Enforcement Function na dati-rati ay sa Marina. Ian Cruz, nakatutok, 24 Oras. Napagalaman ng grupong Vera Files na naibenta na raw ang umunoy bahay sa California na mag-asawang Congressman Mikey at Angela Arroyo 3 linggo bago sila masampahan ng reklamong tax evasion. Sagot naman ni Arroyo, walang masama kung maibenta ang bahay na pagmamay-ari raw ng korporasyon kung saan part owner siya. Nakatutok si Sandra Ginaldo. Ayon sa ulat ng grupo ng mga veteranong mamamahayag na tinatawag na Vera Files, kuha raw ito sa loob ng bahay sa 1655 Beach Park Boulevard, Foster City, California. Bigay sa kanila ng isang di pinangalanang source. Ang bahay ayon sa BIR ay pagmamay-ari ng mag-asawang Congressman Mikey at Angela Arroyo. Nauna nang sinabi ni Congressman Arroyo na hindi siya ang may-ari nito, kundi ang isang kumpanya kung saan part owner siya. Sa litrato, makikitang nakapatong sa isang lamesa ang larawan ni Arroyo at kanyang asawang si Angela. Makikita rin sa nakasabit na painting ang imahe ni dating Pangulong Gloria Arroyo habang nanunumpa bilang presidente. Batay din sa dokumentong nakuha ng Vera Files, naibenta na ang bahay na ito sa halagang $1.12 million. Noon lamang March 16, 2011 o 3 linggo bago nasampahan ng kasong tax evasion si Congressman Arroyo. Ang nakabili batay sa record, sina Mary Grace Apolinario at Jerome Ngo na nakarehistro naman sa Pilipinas bilang mga may-ari ng Jerry's Grill Restaurant. Tinawagan ng GMA News ang main office ng Jerry's Grill pero nasa abroad daw si Apolinario at hindi naman nila alam kung nasaan si Ngo. Sa isang statement, sinabi ni Congressman Arroyo ng artikulo ng Vera Files ay kumpirmasyong merong kampanyang siraan siya at kanyang pamilya. Wala naman daw masama kung naibenta na ang bahay na pag-aari ng Beachway Corporation kung saan part owner lamang ang kongresista. Natural lamang daw na ibenta ito dahil ang kumpanya ay nagbabuy and sell ng real estate properties. Ang paninira raw sa kanya at kanyang pamilya ay paraan para itago ang kakulangan sa programa ng administrasyon para sugpuin ang mga problema ng bansa, bagay na inalmahan ng palasyo. Question here is very, very simple. Nag-file ka ba ng income tax return? Nagbayad ka ba ng buwis? That's the only question here. Let's forget about the peripheral issues that he has raised. Ang bahay sa California ay isa sa ebidensya ng BIR sa tax evasion case laban kay Arroyo. Ayon sa Vera Files, ang bahay ay binili ng mag-asawang Arroyo noong 2006 at ipinangalan kay Angela bago inilipat sa Beachway. Hindi raw ito idineklara sa SALN ni Congressman Arroyo noong 2007 at 2008. Ayon kay BIR Commissioner Kim Menares, tuloy ang kaso kahit pa na
maibenta na ang bahay. Wala naman implication yan, no? Kasi the years that we are investigating is 204 hanggang 209. So, kung binenta niya 2010, wala naman implication doon sa mga final namin na case. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Ilang personalidad ang nagpasiklaban sa pagde-decorate ng giant Easter egg sa isang mall sa Quezon City. Silipin natin yan sa report ni Rauna Crisostomo. Mga dambuhalang itlog na may iba't ibang disenyo ang sasalubong sa mga pupunta sa isang mall sa Quezon City. Ang Easter egg exhibit na ito, parte ng pagdiriwang ng papalapit na Easter Sunday. 10 malalaking itlog ang dinisenyohan ng 10 celebrities na maglalaban-laban para makuha ang premyo para sa kanilang napiling charity. Ang designer na si Rahul Laurel ginawang next project ng malaking itlog na ito. Pinoy na Pinoy naman ang giant Easter egg ni Tessa Prieto Valdez na may temang pahiyas. Tila ng itlog naman ang itlog ng video jockey na si Joey Mead na may mga cute na little dino. Si Team Yap, inisip raw ang mga bata sa kanyang pagdisenyo ng kanyang Easter egg. Ang Easter is, di ba may mga Easter egg hunts, it's really para sa akin na for the kids that there's always a surprise, di ba? Of course, the true message there is yung muling pagkabuhay ni Cristo. Ang kapuso namang si Will Devon, ginawang canvas sa kanyang sariling obra ang itlog na ito. Laan para sa Kapuso Foundation ng kanyang premyo. I'm happy with the egg and hopefully Kapuso Foundation gets this. If not, we're all here for one reason, that's to help people. So no matter what, everyone wins. Paramihan ng boto ang labanan. Ang bawat mall goer pwedeng pumili ng kanilang paborito hanggang May 12. Pwede ring bumoto online sa website ng mall. Rauna Crisostomo, Nakatutok, 24 Oras. Iza Calzado mapapanood na ngayong gabi bilang Tonet sa I Heart You Pare. Kayanin niya kaya ang role bilang Bading. Abangan niyo yan. Susunod, exclusive, Department of Health. Kinumpirma na may 2 nagka-HIV nang masalina ng kontaminadong dugo. Isang buwan bago ang laban kay Sugar Shane Mosley, Manny Pacquiao, nasa kondisyon na kaya? At Kapuso Fun Run para sa isang natatanging misyon. Dinagsa. Tutukan lahat ng yan dito lang sa 24 Oras.